Mas paiigtingin daw ng Canada at Amerika ang negosasyon sa kalakalan. Ito matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang adisyonal na 50% tariffs sa mga Canadian imports na ayon sa isang ekonomista, malaking dagok daw para sa mga Canadian workers at mga negosyo. May report si Teresa Redula. Simula Agosto, adisyonal na 50% taripa ang ipatutupad ng US sa Canadian imports. Isa na raw ito sa pinakamataas na taripang ipapataw ng US sa kanilang trading partner. Ito ayon sa ekonomistang si Michael Batu. Panibagong dagok hindi lamang daw para sa Canadian businesses at workers, kundi pati na rin sa American consumers. So pag wala na bumibili o kumukunti na lang yung bumibili, yung mga businesses dito sa Canada, what happens to them is magbabawas sila ng produksyon. At pag nagbawas sila ng produksyon, magbabawas sila ng tao na mga manggagawa. That would lead to unemployment and possibly baka magsara pa yung mga ibang businesses, lalo na yung mga maliliit. Saklaw ng bagong taripa ang pang-araw-araw ng mga produkto, gaya ng alcohol, dairy, honey at hockey sticks. Mga produktong dati ay protektado ng Canada-US-Mexico Agreement o CUSMA. Exempted naman ang mga export, tulad ng energy, potash, critical minerals at isda. Ang taripang inanunsyo ng US Lunes, nakadagdag din daw sa walang kasiguraduhang kinabukasan ng trade deal sa pagitan ng bansa, Canada at Mexico. It's hard to tell right now what the outcome will be. However, if the parties continue to engage at patuloy silang mag-uusap, pagtutuloy-tuloy pa rin tayo. So, yun ang kinakailangan mangyari dyan. Hindi sila dapat bumitaw sa pag-uusap. In the future, actually, I would see the Americans and Canada having a separate agreement of their own. Yun yung nakikita ko dito. Martes, si Prime Minister Mark Carney, sinabing nagkasundo sila ni US President Donald Trump na mas paigtingin ang CUSMA negotiations. I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks, and the team and myself look forward to doing that. Ayon sa White House, ang pagpataw ng bagong taripa hindi raw konektado at hiwalay na issue sa naunang banta ni Trump na taripa dahil sa wildfire smoke na napupunta sa US. Si Carney, di naman daw tutol sa pagpapatupad ng retaliatory tariffs. We will look at all options in terms of how we would respond if they do come into effect. That's part of what we'll be discussing with premiers. Nang tanungin kung dapat bang ibalik ng mga probinsya ang American alcohol sa mga tindahan, bagay na itinurong dahilan sa bagong US tariffs. The decision to change that first and foremost will be taken by the provinces themselves, each individually, and should only be taken, in my judgment, as part of an overall agreement, and that's what we'll work to accomplish. Ani Batu, bukod sa patuloy na negosasyon kasama ang Amerika, maigi rin daw na i-diversify ang partner countries ng bansa pagdating sa kalakalan, kabilang ang ASEAN. Sa August 19, ipapataw ang 50% additional tariffs. Teresa Redula, Omni News, Toronto.